Lin Xiaoze, mas mabuti pang ibigay mo na yan. Kung hindi, kakanselahin ko ang kasunduan. Wag naman, President Pei. Ibibigay ko ngayon din. Xiaoze, hindi mo ibibigay ang ebidensya, di ba? Hindi mo ko ipapahama. Tumahimik ka. Xiaoze, naglakas loob kang pagtagsilan ako. Minahal kita ng totoo. Ginawa kong lahat para sa'yo. At hindi lang naman ako sagot sa pagkamatay ng mama ni Goyense. Sabi ko manahimik ka. Xiaoze! Miss Gu, sapat na ba ito? President Pei, sa palagay ko, si Gu Yunsi. Dahil siyang gumawa ng Ningxin Pill, bakit hindi natin siya piliting ilabas ito? Para pag gumaling si Madam, tuluyan na rin siyang makakabawi. Narinig ko na pinakasalan niya si Lin Chanye. Kaya mo ba siyang pilitin? President Pei, kung si Gu Yunsi ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob, tuturuan na lang natin siya ng leksyon. Yung taong nasa koma, akala ba niya maliligtas siya nun? Talagang bihasa ang young master sa ganitong bagay. Gabi na, pero di pa rin siya umuwi. Baka naman pumunta naman siya kay Ling Xiaoze. Master Ling! Master Ling! Masama ito. Si Peiyu at Ling Xiaoze dinukot si Madam para ibigay ang Ningxin Pill. Ibigay mo sa akin ang Ningxin Pill. Hindi pwede. Gagawa na lang ko ulit. Hindi pwede. Hindi na makakapaghintay ang mama ko. Ibigay mo na lang ang nagawa mo. Kung hindi, tignan natin kung anong mangyayari sa'yo. Taksil ka. Ako nagpagaling sa mama mo. Ikaw... Kung hindi mo ibibigay, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na pagtataksil. Hindi ko talaga ibibigay sa'yo. Bakit mo ako pinipigilan? President Pei, ganito kasi. Sa tingin ko, ang mahalagang bagay na yon, dala-dala niya palagi. Ay! Wag. President Pei, hindi yun ang ibig kong sabihin. May hindi lang kayo alam. Kami ni Gu Yunsi, may pinagsamahan kami. May connection kami dati. Ganito na lang, lumabas muna kayo sandali. Nangangako ako sa inyo na mahahanap ko yon. Sige, isipin mo na lang itong gandipala mo. Ikaw muna ang bahala dito. Pupuntahan ko muna ang mama ko. Sige. Lin Xiaoze, huwag kang halapit. Nakatali ka na nga. Nagmamakataas ka pa rin sa akin. Hindi mo naman siguro inaasahan na ililigtas ka ng taong nasa coma, di ba? Sinasabi ko sa'yo, kung mapapaligaya mo ako ngayong gabi, pwede ba kitang buhayin at palayain? Pero kung magtangka kang lumaban, huwag mo kong sisihin sa magiging parusa mo. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang lumapit. Yunsi! May nanakit ba sa'yo? Inumin mo ito agad. Ito yung Ningxin Pill? Ginawa ko ito gamit ang Ningxin Herb na binigay mo. Bilis, inumin mo. Kung hindi, aagawin nila ito sa'yo. Ibig sabihin, para talaga sa akin ang gamot na to? Nangako akong ililigtas kita. Mag-ingat ka! Gu Yunsi! Isa kang babaeng walang kwenta! Pareho ko yung hindi makakalis dito ngayon! Papatayin ko kayong dalawa! Kaya mo ba talaga? Sino ka ba para magyabang? Alam mo ba kung sino ako? At kung nasan ka ngayon, lugar ito ng pamilya namin. Isang salita ko lang, mapapaluhod kita palabas ng Xinsheng. Noong una pinabayaan pa kita. Ngayon, ikaw pang lumapit sa akin! Ling Xiaoze! Sigurado ka bang lalaban ka sa akin? Isa ka lang namang walang kapangyarihan sa pamilya, Ling. Kung susuntukin mo ako, hindi lang kita papalayasin sa Xinsheng. Wala ka pang mapapalagyan sa bahay ko. Sino ka ba talaga? Ang ikalawang anak ng pamilya Ling, taong nasa koma. Kapag namatay na siya, ako na ang magiging pinuno ng pamilya Ling. Pero paano kung hindi pa mamamatay ang uncle mo? Imposible. Hindi lang siya namatay sa aksidente ng sasakyan. Swerte lang yon. Pero tandaan mo ito, malapit na siyang mamatay. At ikaw naman, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Bilis. Kahit ganun ang lalaki sa pamilyang kahit mamatay pa ang uncle mo, wala ka pa rin karapatan para mamuno. Paano ka magiging pinuno ng Ling family? Sige nga. Dahil malapit na rin siyang mamatay, ipapaalam ko muna ang totoo sa inyo. President Pei! Alam niyo ba kung sino ito?
Ang CEO ng Pei family sa Beijing, si Pei Yu. Sino siya? Siya yung kabit ni Go Yung Si, yung lalaki niya. Nasaan ang Ningxin Pill? Ininom ng lalaking yan ang Ningxin Pill. Lintik ka? Naglakas loob ka pa na inumin ang Ningxin Pill ko? Gusto mo talagang mamatay? Bala ko nga, ni hindi nga niya kayang ipakita ang mukha niya. Ayusin na muna natin siya. Pagkatapos, si Gu Yunsi naman, pipilitin natin gumawa ulit ng Ningxin Pill. Anong masasabi mo? Gusto mo talagang mamatay, ano? Ibig sabihin, kayong dalawa ay magkasabwat. Ang Pei family, nakakatuwa. Matagal nang sikat ang Pei family sa Beijing. Oras na para mawala sa eksena. Anong klaseng kabit to? Nang lakas ng loob magsalita ng ganyan? Gusto mo pang pabagsakin ang Pei family? E di ikaw munang pababagsakin ko! President Pei, huwag ka na magalit. Tungkol kay Gu Yunsi, isa lang siyang malanding basura. Siya pang dahilan kung bakit namatay ang sarili niyang ina. At hindi mo alam kung ilan na ang lalaking pinatulan niya. Ipaalam natin sa kanila kung ano ang kahihinatnan ng mga lumalaban sa Pei family. Tama. Kapag ang malas kong uncle ay namatay na, ako nang magiging pinuno ng Ling family. Pagdating ng araw na yon, maging sa Xinjiang o Beijing, sino pa bang tatapat sa atin, President Pei? At ikaw naman lalaki ka. Ngayon, lumuhod ka sa akin ng 2 beses sa tumingin ng tawad. Tapos yung malanding Gu Yunsi na yan, gagawa siya ulit ng Ningxin Pill. At ako, iisipin ko pa kung bubuhayin ko pa ba kayo. Ayos ba? Sigurado ka ba? Alam kong takot ka na, kaya lumuhod ka na lang. Bakit naman ako matatakot? Baka ikaw lang ang natatakot. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi kita mapapaluhod? Sino ka ba sa tingin mo? Yung third uncle ko. Sayang nga lang, malapit na rin siyang mamatay. Hindi siya makakarating. Wala nang satsat. Umpisahan na natin yan. Baka magsisi ka pa mamaya. Tama na yan. Tumigil ka na sa pagbibida mo. Tignan natin kung sino ka talaga. Kung matatakot mo ako, ako ang luluhod sa'yo, tatawagan kitang master. Ang tagal mo naman! Third Master, bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta dito, paano ko malalaman ang pakikipagsabuatan yung dalawa? Uncle, mali ang iniisip ninyo. Ako... Hindi ba sinabi mo hindi ka natatakot sa akin? Gusto mo pa akong paluhurin? Uncle, mali ang iniisip ninyo. Tama. Pinaghihilaan ko lang na siya ay may kaluguyan na lalaki. Natakot lang ako na baka traidorin ka niya. Uncle, kahit na sa puntong ito, nagsisinungaling ka pa rin? Peo, gising na ang uncle ko. Siguradong patay tayo ngayon. E di tapusin na lang natin ang lahat. Third Master, huwag niyo akong sisihin sa pagiging malupit! Wag! Huwag niyo akong sisihin sa pagiging malupit! Wag! Ang bilis mo naman tumulong sa akin, Mrs. Ling. Magpakaresente ka naman. Mga taksil kayo! Master Ling, anong gagawin natin sa dalawang ito? Third Master, hindi mo ako pwedeng saktan! Galing ako sa Pei family! Simula nang sinaktan mong asawa ko, sandaling yon, kasulat ng kamatayan mo. Sinaktan mong asawa ko, hindi lang kamatayan ang katapat mo. Kasama pati buong pamilya Pei. Pupulbusin ko. Third Master, nagkamali ako. Hindi na po mauulit. Gu Yunsi. Hindi. Mrs. Ling, pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi ko kayo nakilala agad. Sabihin niyo sa Third Master na patawarin niya ako. Master Ling, anong gagawin natin sa kanila? Hulihin sila at alamin ang totoo tungkol sa aksidente. Sa ngayon, huwag mo munang ikalat ang issue. Hanapin kung sino ang kasabwat nila. Ilabas niyong lahat ng kasabwat. Opo. Hindi ba sinabi ko sa'yo, ang asawa ko, hindi nila pwedeng saktan? Masakit ba? Hindi naman. Kung huhulihin ko si Ling Xiaoze, masasaktan ka ba? Masaktan? Gusto ko nga siyang mamatay agad. Mr. Ling, ngayon si Ling Xiaoze ay nahuli na at nalinawan ng aksidente. Tayo, hindi ba dapat mag-divorce na tayo? Huwag kang mag-alala. Ang kasunduan sa diborsyo, ako na mismong pipirma. Kahit isang ari-arian, ayaw kong kunin. Binanggit mo na naman ang diborsyo. Gumawa ka ng Ningxin Pill para iligtas ako, hindi ba? Oo. Pero ito isang kasunduan lang natin. Napag-usapan na natin ito noon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kukuha ng kahit ano. Ibig sabihin, sa ating dalawa, iniligtas mo ako dahil lang sa kasunduan? Oo.
Leng Shengye, sa ginawa ko ngayon, siguro hindi mo iisipin na may gusto ako sa'yo. Ang isang baban katulad ko, pinagsamantalahan at sinayang. Paano ako magiging karapat-dapat sa'yo? Ito ng kasundo ng diborsyo, tapos ko na itong permahan. Gu Yunsi, ano ba talagang gusto mo? Master Ling, ang inihiling yung files tungkol kay Mr. Gu. Hawak ko ng ebidensya. Ang pumatay sa mama ko noon, si Gu Yunyao, isa siyang anak sa labas. Ano naman? Alam mo ba, Kasi yung mama mo, dahil sa Yunrong Pharmacy, hindi niya na ako kailangang pansinin. Mabuting ang patay na siya. tao ka pa ba talaga? Gu Yunsi, tignan mo ito. Ang abo ng mama ko. Huwag mong galawin. Ibigay mo sa akin ang ebidensya. Kung hindi, itatapon ko ang abo ng mama mo! Wag! Gu Yunzi, akala mo ba, bakit gumawa ka ng Nengsing pill at nakuha mo na si Xiaoze, panalo ka na? Sinasabi ko sa'yo, si Xiaoze, akin siya. Pati ang titulo ni Gisling, akin din. Ibigay mong ebidensya. Hindi ko ibibigay sa'yo ang ebidensya. At saka, hindi ka rin makakapag-asawa kay Lin Xiaoze. Kung ako hindi magkakapag-asawa sa kanya, ikaw pa kaya? Hindi mo ba alam, yung taong tumabi sa'yo noong sa kama ay isa lang pulong yung binayaran ko? Kaya ka naabuso ng ganun. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit kinasusuklaman ka ni Xiaoze. At hindi lang si Xiaoze, kahit si Li Shengye, kakamuin ka rin niya. Tigilin mo na yung pagpantasya mong maging madamling. Ang babaeng katulad mo, kahit katulad sa Ling family, hindi ka karapat-dapat. Tama. Ang isang katulad mong babae, hindi karapat dapat matawag na anak ko. Ibigay mo na ang ebidensya. Kung hindi, babasagin ko to! Wag! Ibalik mo sa akin! Ibigay mo sa akin, bilis! Ikaw na naman? Guyanze, ngayon kahit sinong lalaking dinadala mo dito sa kumpanya, yung asawa mong comatose, kung malaman niya ito, baka magising sa galit. Inapi ka na naman nila. Yung abo ng mama ko, nasa kamay nila. Sinong nagsabing pwede kang pumasok dito? Lumayas ka! Ang lugar na ito, hindi para sa lalaking katulad mo! Naglakas loob ka pang saktan ako? Ito ang Yunrong Pharmacy! Teritoryo ko ito! Ikaw na nga ang nangaapit tapos naluntok ka pa! Tama, si Guyanze ay asawa ni Shengye. Kahit na kumato siya, pinabas mo siya ng ganyan? Parang gusto mong mamatay ano? Ako si Lin Shanye. Paano ko babastusin ang sarili ko? Ikaw si Lin Shengye? Kung ikaw nga si Lin Shengye, luluhod ako ngayon mismo at humingi ng tawad sa buong Sinsheng. Kilala si Lin Shanye bilang comatose. Akala mo ba mga tanga kami? Tatawagan ko pa ang pamilya Ling ngayon din. Hindi na kailangan. Ano? Natatakot ka na? Kahit na matakot ka pa. Ako pa rin ang kaanak ng pamilya Ling. Ngayon, itatakwil ko mismo ang kamag-anak kong yan. Hahayaan ko kayong linisin ng mga tao niya. Kayong mga walang hiya. Nag-aabala ka pang tumawag. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang ng harap-harapan. Pa, ano nangyari sa'yo? Tatawag kong si Xiaoze. Kayong dalawa, mga walang hiya. Maghanap kayong mamatay. Tumahimik ka! Pa! Bakit mo ko sinampal? Hayaan mo kong tapos yung dalawang puta na yan. Tumahimik ka! Chanye, kasalanan ko. Bulag ako sa mga tao. Wala akong pakiramdam. Lumuhod ka, tumingin ng tawad kay Chanye. Chanye, kasalanan naman ito lahat. Patawarin niyo kami, kahit ngayong beses lang. Imposible. Hindi ba't yan ang kabit ni Guyanze? Paano nangyari yun? Chanye, patawad po, Chanye. Kasalanan ko. Hindi ko kayo nakilala. Patawad talaga. Pero hindi ako ang dapat niyong pagsabihan ng sorry. Si Gu Yunsi. Ang babaeng yan, hindi siya karapat dapat maging asawa mo. Ako ang may kasundo sa'yo sa kasal. Ako yun. Pwede pa nating ibalik. Tama, Chanye. Si Gu Yunsi, mula bata pa, pasaway na talaga. Magulo ang personal na buhay niya. Kung ikukumpara siya sa anak naming si Yunyao, langit at lupa ang agwat nila. Master Ling. Ito ba ang tinatawag mong langit at lupa? Totoo naman. Ang asawa ko ang langit, si Gu Yunyao. Ni lupa, hindi maikukumpara. Ha? Imposible yan! Pa, bakit? Lumayo ka! Bakit ka ganyan? Gu Yunyao, hindi ka talaga anak ni Mr. Gu. Bago pa sumama ang mama mo kay Mr. Gu, kasama niya si Ahuan. Lumabas sa DNA test. Wala kayong relasyong mag-ama. Paano mo nalaman?
Pa, hindi. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ikaw, babae ka! Parehas na kayo ng mama mo! Ako mo rin ako! Ikaw, papatayin talaga kita! Mrs. Ling, ito ng kontrata ng pagbebenta ng mga shares ng Yunrong Pharmacy. Nabili lahat ni Master Ling mula sa mga shareholders at nakapangalan na sa inyo. Kayo na ngayon ang pinakamalaking shareholders ng Yunrong Pharmacy. Tungkol naman kay Mr. Go, sa mga nakarang taon, kumuha siya ng pera para sa sarili niya. Tingnan nyo. Yun si... Ako ang papa mo! Hindi mo ako pwedeng palisin sa kumpanya! Noong araw, pinalis mo ako sa bayan para palitan ng asawa. Ngayon, alam mo na, kahit ikaw ang ama ko, magbabayad ka. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng masama king mama. Dalhin mo silang dalawa sa pulis. Opo, security! Wag! Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako! Kuyensi, sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Hindi mo man lang inisip na kahit konti ng ugnayan natin magama. Ikaw ay isang anak na traidor! Ikang babae ka! Bakit ako ginagalit ng ganito? Ako ang Mrs. Ling! Hintayin mo lang! Salamat ulit sa tulong. Pabayaran kita sa shares na natira. May paraan ako kung paano bayaran. Ang divorce agreement. May trabaho pa ako sa kumpanya. Aalis muna ako. Pag-uusapan natin yan mamaya pag uwi mo. Mukhang kailangan na maghiwalay agad. Ang pagkakaroon ng isang babae tulad ko bilang misis ay lalo na siyang mapapahiya. Naayos na ang lahat na nasa mataas na posisyon ng kasabwat ni Ling Xiaoze. May dalawa pa na malapit sa pamilya Ling. Hindi pa sigurado si Vice President Zhang kung paano aasikasuhin. Nais niyang malaman ang desisyon mo, Master Ling. Hayaan mo si Zhang Yan na sundin ang patakaran. Wala nang dapat ikabahala sa pamilya Ling. Opo. Master Ling, iniisip mo ba si Mrs. Ling? Nabawi na lahat ng paghihigante. Nakuha ko na rin ang kumpanya. Ano pa bang magagawa ko para manatili siya? President Ling, papasok na ako ha. Shanye, ngayong gabi, may nihanda akong salo-salo. Lahat ng mga kaibigan natin mula pakabata ay dadalo. Huwag kang mawawala ha. Pumunta na lang kayo. May asawa ko naghihintay sa bahay. Aalis muna ako. Bahala na kayo kung pupunta kayo. Shanye, Lucian, sino ba yung asawa? Isang walang siya na taga-baryo. Pinalitan ako. Karapat dapat mo siyang maging Mrs. Ling. Hindi ako papayag. Naghahanda ako ng kaunting pagkain. Hindi ko lang alam kung sok sa panlasa mo. Kung ikaw nagluto, gusto ko lahat yan. Tikman mo nga. Tama ka, Chanye. Yung pera sa shares. Hindi ko binili para bayaran mo. Hindi yun yung dahilan kung bakit ko ito binili. Ano bang gusto mo? Ano sa palagay mo? Wala kang kailangang bayaran. Isipin mo na lang ito ay para sa ating pagsasama. Kooperasyon? Naghahanda ang Lean Group na pumasok sa industriya ng medisina. Bakit ayaw pa rin makipagtulungan? Oo, gusto namin. Cheers para kay Shanye sa pagtitiwala sa akin at pagbibigyan ng pagkakataong makipagtulungan. Cheers! Salamat kay Shanye sa tulong at pag-aalaga sa akin itong mga nakaraang panahon. Tama na. Hindi mo kailangan ng alak para magpasalamat. Uminom ka lang ng konti. Walang problema. Masaya tayo ngayon. Nalasing ka na ba? Ay, hindi. Hindi ako madaling malasing kahit pa umiinom akong marami. Tingnan mo, kaya ko maglakad ng diretso. Mag-ingat ka. Manatili ka lang dito. Pupunta ako para kumuha ng gamot sa hangover. Shanye, huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Gusto ko lang... Huwag kang magsalita. Tingnan mo ako. Anong sasabihin mo? Talagang gusto kita. Seryoso? Nang ako'y iwan at traidor. Kapos sa lahat. Ikaw lang naniniwala tumulong sa akin. Ano na? Pero tayo kasosyo lang. Ang relasyon na ito ay matatapos din sa kalaunan. Walang problema sa akin hanggat magsama tayo habang buhay. Ano sa tingin mo? Pero, Ikaw ang unang humawak sa akin. Kaya sa buhay na ito, huwag mo na akong pakawalan.
Diyos ko, ano bang nagawa ko kagabi? Ano ba talagang nangyari? Sa pangalawang kalahati ng taon, ang focus ng kumpanya natin ay ilagay sa industriya ng medisina. Kahit na ako nag-umpisa kagabi, pero hindi talaga yan ang ibig kong sabihin. Pumili ako. Seryoso bang kagat ko? Siguro natatakpan naman. Totoo pala na ikinasal na si Mr. Ling. Sabi nila, hindi siya interesado sa mga babae. Si Mr. Ling ay parang matandang puno. Namumukadkad din pala. Chenye, Ipapakita ko sa inyo. Ito ang bago ninyong amo. Sumasailalim ako sa kanya. anong nangyayari? Nahihiya ang asawa ko. Mag-usap muna kayo. Aayusin ko lang to. Hindi ba ako nananaginip? Unang beses ko makita si Mr. Ling na nakangiti. Siya siguro ang ginangling kanina. Ang ganda niya. Kaya pala nagustuhan siya ni Mr. Ling. Sabi ni Manager Zhang, ayaw ni Chanya sa mga babae kaya hindi pa siya nakakasal. Pero sa tingin ko, akala ko talaga bakla siya pero ngayon hindi pala. Pag-usapan ninyong proyekto. Hindi ang personal na buhay ni Shanye. Sinabi sa akin na may emergency. Anong nangyari? Nasugatan ako. Paano ka nasaktan? Saan? Bakit hindi ka pumunta sa ospital? Paano ko ito dadalhin sa ospital? Siyempre, kung sino ang kumagat, siya rin ang maggagamot. Aalis muna ako para kuha ng first aid kit. Ikaw ang pinakamabisang gamot. Shanye, may sasabihin ako sa'yo. Ikaw ba si Go Yenzi? Akong pangalang manager ng Lane Group. Magkaibigan kami ni Shanye mula pagkabata. Mabuti ang relasyon namin. Hello? Hindi gusto ni Shanye na pagsamahin ang trabaho at personal na bagay. Mrs. Lane, alam mo dapat ang hangganan. Katatapos na namin ng meeting. Bigla ka nag-video call. Naabala kami ng gusto. Siya si Mrs. Ling. Walang nag-aabala o hindi nag-aabala. Lalo na ngayong dumating siya. Hindi para sa personal na bagay. Para saan nga ba? Shanye, huwag kang magalit sa pananalitang ito. Si Miss Ko isang simpleng taga-baryo. Ang negosyo na pinag-uusapan natin, hindi niya maintindihan. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Plano ko na makipagtulungan sa Yunrong Pharmacy. Dumating ang asawa ko ngayon para pirmahan ng kontrata. Yunrong Pharmacy? Manager Zhang, kumusta? Ako ang bagong presidente ng Yunrong Pharmacy. Sa mga susunod na kooperasyon, pakitulong po. Sige. Pwede bang lumabas ka muna? Miss Go, dito po kayo. May gusto kong sabihin sa'yo. Sabihin mo na dito. Sige, hindi ako nag-alala kung marinig ni Shanye. Kahit mag-away tayo. Si Shanye ay palagi na sa panig ko. Manager Zhang, anong ibig mong sabihin? Go Yenzi, masamang reputasyon mo sa New City. Kung kasama mo si Shanye, lalaitin lang siya. Pinapahalaga ng lalaki ang kanyang dangal. Kung may kaunting pagkakalam ka sa sarili, dapat mong iwan siya ng kusa. Hindi ba sabi ni Manager Zhang na ayaw ni General Lin ng person na pakialaman sa trabaho? Kung malalaman niya na nakikialam ka ng ganito, hindi ba siya magagalit? Ikaw! Bukod pa riyan, kung talagang iniintindi mo siya, nung naging nakoma siya, nakahiga sa ospital, nasaan ka noon? Nung mga nakarang araw, nasa abroad ako para sa isang proyekto. Akala mo ba makakapangasawa ka na isang Ling? Ibig sabihin sa puso mo, mas malagang proyekto kaysa sa kaligtasan niya. Naintindihan ko na. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako at si Shang ay magkabata. Sa loob ng maraming taon, palagi ako nasa tabi niya. Ang relasyon namin, hindi pwedeng pakilaman ng mga tulad mo. Manager Zhang, ito lang bang gusto mong sabihin? May iba pa ba? Kung wala na, aalis na ako. Ikaw? Isa ka lang simpleng taga-baryo, pero gusto mo maging Mrs. Ling? Hintayin mo lang. Gagawin ko ng lubos ng kahihiyan mo. Tama si Zhang Yanyan. Ang isang babae na katulad ko, ang pakakasalan ni Ling Shangye ay nakakasira lang sa dangal niya. Dapat ay makipag-iwalay na ako sa kanya agad. Shanye! Sa susunod, kung papasok ka, kumatok ka muna. Shanye, bakit bigla kang lumalayo sa akin? Dati, diyan ako palagi nakakapasok ng basta-basta. May problema ba? Shanye, si Miss Goy taga-baryo lang. Masamang reputasyon niya. Hindi bagay bilang misis ng presidente. Kung kumalat ito, maging katawa-tawa ang buong pamilya dahil sa kanya. Ang magiging Mrs. Ling ay siya lang. Sino ang aakalang magbibiro? Sabihin mo sa akin. Pipigilan ko kung tumatawa pa sila. Simula ngayon, ayoko na marinig ito mula sa bibig mo. Kung hindi, diretso ka na lang sa sangay. Shanye!
May problema ba? Lumabas ka. Dumating na naman ang Mengde International Trade para pag-usapan ng proyekto. Karapat dapat ba sila makipag-ugnayan sa atin? Palisin mo sila! Pero bakit? Hindi mo na ako pinapakinggan? Gusto mo na akong magalit? Si Manager Lee ng Mengde International Trade ay bayaw ng asawa ng Pangulo. Kaya tingnan mo, dapat ba nating ipalang kay Mr. Ling? Bayaw, tawagin mo si General Manager Lee sa opisina ko. Manager Zhang, hindi ko inaasahan na may oras ka pagkipagkita sa akin kahit ikaw isang dakilang tao. Narinig ko na ikaw ang bayaning Go Yanzi. Tama po. Pero paano mo nakikilala ang isang taga-nayo na tulad ni Go Yunsi? Gusto mong makuha ang proyekto ng Ling? Gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay. Sige! Hello, tita. Nandito ka na sa Sensheng. Dadalaw rin si Kuya at Bayaw. Ayos. Walang problema. Kaya't maghapunan tayo mamaya. Sinong tinatawagan mo? Si tita ko, noon sa probinsya, palagi niya akong inaalagaan. Sasalubungin mo sila para kumain? Ako nang bahala sa pag-aayos. Hindi ba nakakahiya yun? Ano bang nakakahiya? Pupunta tayo sa Xinghui Hotel. Pero medyo busy ako. Baka pwede akong dumating ng medyo late. Sasama ka ba? Sa pamilya ni Mrs. Ling, syempre sasama ako. Magmaneho ka gamit ang Bentley mo o ipapasundo kita kay Assistant Lu. Ayaw kong masyadong magpasikat. Sige, bibigyan ko sila ng magandang pagtanggap para sa'yo. Salamat. Tita at mga pinsan, tuloy po kayo. Yanse, nandito ka rin pala. Tita, bakit bigla kang dumating dito sa New City? Dumating ako para makita ka. Ano? Ang pinsan mo sa probinsya ay pinili ng isang negosyante para sa'yo. Hindi niya iniisip ang reputasyon mo. Pagkatapos kumain, sasama ka sa akin pabalik. Pero kasal na ako. Kuya Yanze, huwag mo nang pilitin. Sino bang hindi nakakaalam sa'yo? Inalapit ka ng papa mo mula sa probinsya para lang sa mabuting dahilan. Kung hindi, sino bang magpapakasal sa tulad mo? Tama ka. Ang pinsan mo ay naghahanap ng isang napakayamang negosyante. Hindi siya nahihiya sa'yo. Kaya huwag ka nang pumili pa. Kapag namatay ng asawa mo ngayon, babalik ka at magpakasal na muli. Sige na nga. Tara, kumain na muna tayo. Hala, tingnan mo tong mga taong dito. Oo nga ma, itong personal na inayos ni Lensheng. Itong pinakamagandang hotel sa buong New City. Hindi lahat ng tao pwedeng pumunta dito. Kung hindi dahil kay Lensheng, paano tayo makapunta dito? Tingnan mo ang asawa mo. Napakagaling niya. Siyempre naman, mas mahusay siya kaysa sa mga matatandang malapit ng mamatay. Pinsan, paano mo nasabi yan? Pasensya na po mga kasama. Wala na pong pribadong kwarto. Ha? Sila po ang aming espesyal na bisita. Nakareserba po ang aming pinakamagandang diamond room para sa inyo. Diamond Room? Iyan po nag-isa sa buong New City. Lensheng, ang galing mo naman. Pero ito ay inayos ng asawa ko. Asawa mo? Halos mamamatay ng asawa mo. Pero kaya pa rin niyang ayusin ang diamond room para sa'yo? Naku, Guyenze. Sobra ka talagang mangingilan. Nakakatawa ka. Ikaw? Yenze, seryoso ka ba? Tingnan mo ang pinsan mo. Ang galing niya. Bakit mo sinasabi ang tungkol sa asawa mo? Sige na nga. Tara na, kumain na tayo. Mga ginoo at ginang, ito ang regalo mula sa aming hotel. Sabi na may-ari, kayong espesyal naming bisita. Kaya ang lahat ng gastusin ngayon ay libre. Naku, asawa ko. Narinig ko na ang may-ari ng hotel nito ay hindi tinatanggap kahit sino. Pero tinatanggap ka pala. Ang taas ng tingin nila sa'yo Pipili ako ng paborito kong pagkain para sa aking tiyahin. Isang sweet and sour pork, tapos... Migil ka nga. Kailangan ba yan ng tao? Asawa ko. Makalimutan mo na ba? Isa siyang dalagang probinsyana. Hindi pa siya nakapunta sa ganitong maranyang lugar. Tingnan mo, ituturo ko sa'yo ng isang beses lang. Isang order nga ng abalone at shark fin na espesyal. Golden soup ginseng. At 4 na serving ng bird's nest soup. Tandaan mo, snow swallow na dapat yan. Tapos dagdagan pa ng 2 bote ng Ramoni Conti wine. Yung 50,000 peso na klase. 50,000? Bakit ka nang kamalang alak? Ma, ikaw si Guyenze. Lagi kayo nasa probinsya. Kaya feeling ninyo mahal ang 50,000. Si Lensheng, ganito ang presyo ng mga sigarilyo niya. Kaya ngayong araw, gusto nga niya ipakilala sa inyo ang kakaibang mundo. Pinsan, 3 taon lang naman nakalipas nang dumating siya dito. Ngayon, nagpapanggap siyang taga dito. Pero ngayon, asawa ko na si Lensheng. Ikaw naman. Ayan. Sinabi mo, yung taong malapit ng mamatay, may iniwan ba siyang mamana sa'yo? Hindi pwede wala siyang iniwan sa'yo, di ba? Sige, hindi ako mag-iinom ngayon kasi masamang pakiramdam ko. Huwag kang maarte. Sana sinabi mo na agad na ganito ka naman lang. Hindi ka namin uurungan.
Lalo na nga utang mo ang aming tulong. Kaya nakarating kasi ganitong marayang lugar. Sabi mo, hindi mo kami bibigyan ng isang tagay. Hindi yata makatarungan yan. Sige na. Kuyense, nagbebiro ka ba? Wala ka bang mga mata? Asawa ko, nasira yung bago kong damit. Goyunsi, ito'y binili ko para kay Xiao Shui. Ang halaga nito ay 1,000,000. Anong gagawin mo? Siya isang walang hiyang bata. Kaya ba niyang bayaran? Ganito na lang Goyense. Ikay magpagkasunod-sunuran na lang. Magdibosyo ka sa lalaking malapit ng mamatay. Bumalik ka sa probinsya at magpakasa sa may-ari ng lupa. At sa damit na ito, hindi na kita pababayarin. Goyunsi, ang pinsan mo ay napakamapagbigay. Oo nga yun, Milyon-milyong halaga ng damit na ito. Kahit ibenta mo pa, hindi mo rin malalagpasan ang halaga nito. Sino magpapahintulot ng asawa ko ay mapapangasawa ng iba? Ito ang iyong asawa, Goyense. Kising ng pasyenteng paralisado, hindi pa kami naimbitan sa kasalan ninyo. Wala nga silang pangbayad sa salo-salo. Grabe naman sila. Tingnan mo ang mukha nilang mahirap, hindi nila kayang bayaran. Asawa ko, hindi sila katulad mo. Ang project na kinuha mo ngayon ay ng Ling Corporation. Kung magtagumpay ang project na ito, hindi lang milyon-milyong halaga ng damit, kahit bilyon-bilyon pa. Kayang-kaya mo na yan bilhin kahit nakapikit. Ling Corporation? Oo nga, yung sobrang laki nilang grupong iyon. Kayong dalawa. Sigurado narinig nyo na rin yan, di ba? Lalabas muna ako saglit. Ngayon lang natauhan. May isang Linching ngayon na may proyekto kasama ang Ling Group. Sabihin mo lang sa kanya yan. Hello, Assistant Lu. Bakit mo ko tinatawagan? Isang karangalan ito para sa akin. Lincheng, iniatas ni Master Ling ang proyekto sa'yo. Isipin mo na rin tong bayad sa damit ng ginang. Bayaw, si Mr. Ling yan? Ano? Goyense, di ba nakapangasawa ka ng taong paralisado? Paano naman naging presidente siya ng Ling Group? Tumahimik ka. Hindi siya pwedeng tawagin ng kahit sino. Kayong mga kamag-anak niya, dahil sa respeto ko sa asawa ko, nasa kainan ako ngayon kasama kayo. Hindi ko hinihiling na tulungan niyo kami, pero hindi niyo rin kailangang bastusin kami. Pasensya, President Ling. Pasensya na, President Ling. Nagbibiro lang kami kay Yunse. Nagbibiro? Oo, laro lang. Tayo isang pamilya naman. Nagbibiro lang din ako sa'yo. Yung mga taong katulad mo, hindi karapat-dapat makipagtulungan sa Ling Group. Mauuna na kami. Kayo na magbayad. Goyense! Hello, bayad po. Hindi ba libre ito? Bakit kailangan magbayad? Libre lang ito dahil kay President Ling. Ngayong umalis na sila, kailangan yung magbayad. Magkano? 3,300,000. Kanina, halos wala kang kinain. Anong gusto mong kainin? Bibilhan kita. Hindi na kailangan. Salamat sa'yo kanina. Pirmahan mo ng kasunduang ito. Nakita na ng mga kamag-anak. Kung makikipaghiwalay ka pa, may problema ba? Hindi ba sapat ang Starshine Hotel? Hindi ko naman pinag-uusapan na yung status at pera. Bakit nga ba? Gusto mo ba talaga makipaghiwalay? Hindi ba totoong sinabi mo nung nalasing ka? Nung sinabi mong gusto mo ako? Lasing ako. Hindi dapat paniwala ng sinasabi ng lasing. Pero para sa akin totoo. Makipagsama ka sa akin, maaaring maapekto ang reputasyon mo. Anong iniisip mo? Nandito ako. Hindi ko hayang pagsabihan ka ng kung ano-ano. Ako? Nandito ako. Hindi mo na kailangan mag-alala. Wala nang dahilan para mag-alala. Pag-isipan mo ito na mabuti. Hindi ba sinabi mo na mag-iisip ka muna? Umuwi muna tayo at mag-isip sa bahay natin. Shanye, bakit mo ako tinatawag? Yun bang pinsan at bayaw ni Yunsi? Ikaw bang tumawag sa kanila? Shanye, pakinggan mo munang paliwanag ko. Ginagawa ko ito para sa'yo. Ang problema namin ni Yunsi, hindi na kailangan ng ibang tao na makialam. Bukas, diretso ka na sa branch sa ibang bansa. Kung may mangyari ng ganito, hindi na ito magiging ganun kadali. Shanye! Lumabas ka muna. Dahil sa isang probinsyana, pinalayas mo ako sa ibang bansa. Walang hiya ka, Goyense. Hindi kita palalampasin. Akala mo madali akong aalis? Hindi gayon kasimple. Goyen Yao? Hindi ba siya kapatid ni Goyense? Nakakulong na siya. Nakakatuwa. Gusto kong makita siya.
Guyense na yan? Ano bang karapatan niya para maging ginangling? Isa lang siyang walang hiyang babae. Walang hiyang babae siya! Walang hiya na babae? Noong una, ako nang lagyan ng gamot sa kanya. Kaya niya nakarelasyon yung pulubi na yon. Nangyari iyon dahil sa akin. Isa lang siyang walang hiyang babae. Paano siya magiging ginangling? Mali ako noon. Dapat ako napakasal doon. Akong dapat ang ginangling! Hindi ba? Papatayin ko si Guyense! Papatayin ko siya! Aba, meron palang ganito, Guyense. Ngayon, tapos ka na. Shanye, pinapapunta mo ako sa ibang bansa. Tulungan mo ako magdaos ng despedida. Sabihin manghihingi ako ng tawad kay Guyense. Ngayong pagkakataon, papahayan ko si Guyense ng todo. At si Changye mismo magpapalaya sa kanya. Bakit kasama mo pa rin ako sa piyesta ng Pamilya Ling? May problema ba kung dadalhin ko ang ginangling ko? Walang posibilidad na mangyari yon. Leng Shenge, matagal ko na pinag-isipan ito. Mas mabuti siguro kung... Sumunod ka na ngayon. Kung hindi ka susunod sa akin, ipagpapatuloy ko lang para sa akin. Ang ginangling ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Gusto kong malaman ng lahat na meron akong ganitong asawa. Gets mo na ba? Parang isang bulok na tela ko, pero minamahal niya ako ng ganoon. Karapat-dapat ba talaga ako? Sige na, sige na. Ito ang unang beses na may kasama si Mr. Ling. Kakaibang ganito. Ito nga ba si Mrs. Ling? Siyempre dapat kasama siya. Sabi nila, sobrang nahuhumaling si Mr. Ling sa kanya. Ang ganda talaga ni Mrs. Ling. Sabi nila, ipinadala ni President Zheng si Manager Zhang sa ibang bansa dahil kay Mrs. Ling. Shenge, Hindi ka pa ba hihingi ng tawad sa asawa ko? sa nangyari noon, patawad na. Yunse, hindi ka ba nagagalit? Siyempre, magagalit ako at hindi ko balak patawarin ka. Ikaw, sige na nga, mukhang may galit ka talaga sa akin. Hindi na nakakagulat kung kaya gustong palayasin ako ni Shenye. Shenye, tila may gustong kumausap sa'yo. Hindi mo ba siya pagbibigyan? Bakit ka natatakot pa? Nananakit ba ako sa asawa mo? Puntahan mo na siya. Kung may problema ka, hanapin mo ko. Mag-ingat ka. Hindi ko inaakalang may lakas ka pang umakyat dito. Miss Zhang, ngayon, kasama ako ni Shenye bilang kanyang partner. Dinala ko siya dito. Sobrang pinaramdam niya sa akin ngayon. Kaya pakiusap, huwag mo na pahiyang sarili mo. Kalokohan yan. Ngayong gabi sa party na ito, sa salo-salo ngayon, pinakamasama ba hindi ikaw ang bida? Anong ibig mong sabihin? Nagtatangkang magpanggap na tanga ka ba? Akala mo ba hindi alam ng lahat kung ano ang nangyari 2 taon na nakalipas? Ikaw ang pumatay sa tunay mong ina. Kahit na naayos na, pero nakipagrelasyon ka pa rin sa iba. At sabi nila, pulubi pa siya. Naaalala ko na. Guyense, sinasabi mong swerte ka? Paano mo nagawa akitin si Shanye? Karapat dapat ka ba? Kung malaman ni Shanye na natutulog ka sa ibang lalaki, sobrang aayawan ka niya. Tigilan mo na. Hindi ka ba pwedeng magsabi ng totoo? Kahit hindi kasama si Shanye, kung malalaman ng mga tao dito ngayon, ano yung tingin nila sa'yo? Ano sa tingin mo? Ikaw pa nga ay pangulo ng Yunrong Pharmacy. Sabi ko nga ba, sayang na ang Yunrong Pharmacy dahil sa'yo. Sabi ko itigil mo na! Kung may kaunting alam ka sa sarili mo, mas mabuting umalis ka na. Kung hindi, hindi lang ang mukha mo masisira. Pati ang mukha ni Shangye, masisira rin dahil sa'yo. Walang hiya. Yunsi, ano nangyari sa'yo? Anong sinabi ni Zhang Yanyan sa'yo? Uuwi na ako. Ano ba talaga, Yunsi? Shangye, sabi ko uuwi na ako. Hindi ko talaga dapat pinuntahan ito. Hindi rin kita gusto. Gusto ko lang itigil mo ng ating pagtutulungan. Gaano ba ito kahirap? Ikaw, Leng Shangye, napakabuti mo. Karapat-dapat kang makakita ng mas mabuti pa. bakit hindi ka na sumusunod? Hindi kita papayagang umalis. Ano bang nangyari, Gu Yunsi? Sabihin mo sa akin. Sino nagpapasok ng pulubi dito? Hindi pwede. Hindi pwede. Palayain mo ako. Yunsi! Kalimutan mo na ba ako? Sobrang inisyatibo mo ng gabi na yon. Gusto kita ng sobra. Bakit hindi mo ako hinanap? Nakalimutan mo na ba na dati tayong mag-asawa? Sinong nagdala sa kanya? Shangye, ito ang pulubi 2 taon na nakaraan. Yung gabi na iyon, ang taong natutulog kay Guyense, ang sarili ng ina ay may malubang sakit sa kama, pero siya lumapas pa rin, walang pinipili, nakakahiya.
Natulog kasamang ibang lalaki? Kakaiba naman ang panlasa niya. Hindi siya bagay kay President Ling. Nakakadiri. Napakalaswa naman ng babaeng ito. Hindi siya karapat-dapat maging ginang Ling. Ang pamilyang Ling Shengye ay isang malaking korporasyon. Paano kayo magkakaroon ng ganitong maruming ginang Ling? Yunsi! Huwag kang lalapit! Shengye, ako na magpapalayas ng babaeng marumi na ito. Tama na! Huwag kang magalala. Nandito ako. Hindi kita papayagang apihin ng iba. Shengye, marumi siya. Pinaglaban mo pa rin siya. Tama! Ikaw, tinatanggap mo pa rin siya. Dahil 2 taon ang nakalipas, ako ang taong nagkaroon ng relasyon sa kanya. Ano? Shengye, talaga ba? Oo, ako yun. Kung isipin, kailangan ko pa nga magpasalamat sa pamilya ko dahil dinala nila sa tabi ko ang isang tulad mo. Ang posisyon bilang ginangling ay para sa'yo lang. Totoo ba? Oo, 2 taon na nakalipas. May plano kong ibitag ka at nakilala kita sa hotel at ikaw nagligtas sa akin. Hindi ito posible. Sabi sa akin ni Guyan Yao, nagpulubi daw yun. Mukhang ikaw ang susunod kay Guyon Yao. Mukhang ikaw nang susunod kay Guyon Yao. Hindi na ako makakampante sa'yo. Mukhang hindi ka pa rin natututo ha? Ginagawa ko ito para sa'yo. Sige yan sa hindi karapat dapat sa'yo sa paningin ko. Si Guyon si mas maganda pa sa'yo. Mas maganda pa sa lahat ng babae dito. Dapat sinabi ko sa'yo agad. Talaga bang ikaw yun? Oo. Simula pa nung 2 taon na nakalipas, nagsimula ng ating kapalaran. Huwag ka nang umiyak. Simula pa lang. Ako lang ang meron ka. Ngayon, may tatanong ako sa'yo. Yunsi, ang taong pinili ko ay ikaw lang. Ikaw ang nagligtas sa akin 2 taon na nakaraan. At ikaw ang mabuting tao. Ikaw ang nagligtas sa akin. Simula pa noon, ang relasyon natin ay hindi lang tungkol sa pagtutulungan. Gusto kita. Mahal kita. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon at hayaan mo kong protektahan kita? Ayos ba? Mahal ko, huwag mo na akong iiwan, okay? Anong nangyari, mahal kong misis? Mahal, ikaw pa talaga yan? Hindi mo ba sinasabi yun para alawin ako? Siyempre hindi. Subukan mo na lang, mahal ko. Para malaman mo kung totoo. Tinanggal na si Zhang Yanyan mula sa Ling Group. Patuloy ang pamilya Zhang sa paghihingi ng awa. Pero gaya ng sinabi mo, lahat ay tinanggihan. Sige, kukunin ko muna ang mahal kong misis.